Sin will take you farther than you want to go, keep you longer than you want to stay, and cost you more than you want to pay. Sobrang laki ng epekto ng kasalanan sa buhay ng tao. Yung isang kasalanan na ginawa ni Adan at Eva na apektuhan ang buong sangkatauhan. Ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pagkakahiwalay sa Panginoon. Not just the physical death, but the spiritual and eternal death will happen because of sin. But praise God, because of what Christ hath done for us, nagkaroon tayo ng forgiveness at nagkaroon tayo ng victory laban sa kasalanan. Now, because of the Holy Spirit, we can live a life that pleases God. Itong pag-uusapan natin ngayon, bilang isang Kristiyano, how can I win the spiritual battles of life? Samahan niyo po ako sa pag-aaral natin pinamagatang Stand Firm. Sa Japan po ay merong isang isda na kung tawagin ay pufferfish na kanilang niluluto, pero very dangerous. Marami pong tao ang namamatay dahil sa pagkain ng isda na ito. Very poisonous siya. 1,200 times siyang mas poisonous kaysa sa cyanide. Grabe, no? Alam nyo ba na it takes 2 to 3 years para maging isang licensed chef para makapagluto ka lang ng dish na to? Pero ba't nila kinakain kung mapanganib? The thrill na nararamdaman nila sa pagkain ng isang mapanganib na pagkain. And this is like sin. Flirting with sin is not only foolish, but it can be fatal. Sabi ng John chapter 10 verse 10, the thief, ang dyablo, ay dumating to steal, to kill, and to destroy your life. Ito yung exact na ibig sabihin ng losing your soul. Yung nakawin ng dyablo yung kaluluwa mo, yung patayin ng dyablo yung kaluluwa mo, yung ihiwalay niya ito sa Panginoon, at yung tuluyan niyang sirain ang plano ng Diyos para sa iyo. Merong isang lugar sa Bible, ang tawag doon ay Ephesus or the modern day Turkey. Hindi naging madali ang laban ng mga Kristiyano sa lugar na ito. Bakit, Pastor? Kasi kung titignan mo yung location nila sa mapa, malapit sila sa tubigan. In fact, itong lugar na ito ay perfect para pagdaungan ng mga barko. In short, this is a major trade port city. Maraming negosyo ang nagaganap dito at alam natin that the more prosperous ang isang lugar, the more na mas maraming temptation dyan. In fact, dito rin sa lugar ng Ephesus, usong-uso yung idolatry pagdating sa kanilang goddess na si Artemis, na kung saan ang inaalay ng mga tao na worship doon sa templo na yon at sa kanilang Diyos-Diyosan is sex. Because Artemis is a goddess of fertility. Ang mahirap pa nito, marami sa kanila ang naniniwala sa sorcery. Kaya yung mga Kristiyano sa lugar na ito, hirap na hirap silang mag-stand when it comes to their faith. That is why Apostle Paul wrote a book which is entitled The Ephesians. Dito sa Ephesians chapter 1, pinakita niya yung pagmamahal ng Panginoon at yung identity ng isang Kristiyano. Ito yung plano ng Diyos para sa inyo. Niligtas kayo ng Panginoon, pinatawad kayo ng Panginoon. You were sealed by the Holy Spirit. Pagdating sa chapter 2, pinakita niya doon kung sin tayo dati nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon at paano tayo naligtas. That is why sinulat sa verse 8 and 9 that for we are saved by grace through faith and not of our own works. It is the gift of God, lest any man should boast. Tapos sabi sa verse 10, for we are God's masterpiece created to do good works in Christ Jesus which God has planned long ago. Pagdating sa Ephesians 3 and 4, pinakita doon ni Paul that we have to live according to the calling and the grace na binigay ng Panginoon sa atin. Tapos in Ephesians chapter 5, we have to walk in the light. At pagdating sa Ephesians chapter 6, kinunclude ni Paul ang kanyang mga statement. Sinabi niya in Ephesians 6 verse 10 to 17, finally, pagkatapos niyang lahat ng sabihin, yung mga sinabi niya from Ephesians 1 to 5, kinunclude niya ito ngayon. Finally, be strong in the Lord. Magpakalakas kayo. And in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. So dito makikita natin na gumagamit si Paul ng mga term na panglaban, pang-battle. Strong, mighty, power, armor, di ba? Stand, schemes, struggle. Ito yung mga words na ginagamit niya. He was speaking from a perspective of a Roman soldier. From a perspective of someone
na talagang nakikipaglaban ng napakatindi. Si Paul, Roman citizen to eh. Tapos yung Rome, it is a world power during that time. Sila yung naghahari sa maraming bansa, including Israel, nung panahon na yon. Kaya dito, ang sabi ni Paul, katulad ng isang sundalo na Romano na napakalakas at napakagaling sa laban, hindi sila lumalaban nang wala silang armor. Ang sabi ng Bible, put on the full armor of God so you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God. Second time, sinabi niya, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, sabi ng verse 14, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, breastplate of righteousness in place. Inisa-isa niya na. And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Di ba yung mga pana nun merong apoy? Hindi lang ito basta pana na tumutusok sa'yo, sinusunog ka nito. Ito yung epekto ng atake ng Diablo sa buhay mo. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Let us deep dive more. Ano nga ba yung sinasabi ni Paul dito? Kung paano ko mananalo, gawin nating mas simple ito. No? How to stand firm and how to win the spiritual battles of life. Number 1, be fully dependent on God. Sobrang maging dependent ka sa Panginoon. Ang isang sundalo na Romano, lalo na ang batalyon na makikipaglaban sa battle, hindi yan basta-basta sumusugot. Naghihintay yan ng order mula sa pinuno nila. Kasi alam nila na pag sumugod sila, masisira yung diskarte at maaring ito yung ikatalo nila. Ang sabi ng verse 10, finally, be strong in the Lord. Ang unang priority ng isang Kristiyano ay magpakalakas siya sa Panginoon, magpakasaya siya sa Panginoon, magpakalalim siya sa Panginoon. Kasi pag ginawa niya yon, the power of the Holy Spirit will fill his life and extraordinary things will begin to happen. Ang sabi niya sa John chapter 15 verse 4 to 5, remain in me as I also remain in you. Si Jesus mismo nagsabi nito. Sa ibang term, sa KJV, ang word na ginamit dyan is abide. Sa wikang Greek, ang ibig sabihin ng abide and remain is to stay connected. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mong magpakalakas sa Panginoon. Be fully dependent on Him in whatever decisions. Pray to God. Lumapit ka sa Diyos. Tignan mo yung sinasabi ng kanyang salita. Go to spiritual mentors na pwedeng magturo sa iyo at magsabi sa iyo ng direksyon na tatahakin mo. Tignan mo yung mga experiences na nangyayari sa buhay mo. Ano yung mga inaalaw ng Diyos na mangyari sa iyo? May peace ka ba? Diyan sa papasukin mong bagay na yan, binibigyan ka ba ng Diyos ng kapayapaan? Be fully dependent on God. Kasi kapag ang Diyos ang pinakinggan mo, siguradong mananalo ka. Ba't hinahangad ba ng Diyos na matalo ka? Binibigyan niya tayo ng pagsubok kung minsan, pero hindi yun para sa ikasasama natin, kundi para sa ikalalakas natin. Be fully dependent on God. Naalala ko yung isang kwento sa Bible which is the Gideon 300. Sa isa kong channel sa Past West Stories, kwento ko yan in detail. Panoorin niyo. Itong battle na ito, nanalo sila kahit 300 lang sila laban sa libo-libo nilang kalaban. Nanalo sila gamit lang ang sulo, ang trumpeta, tsaka ang banga. Nag-create sila ng malaking illusion na kung saan gabi sila sumugod tapos sinindihan nila ng sabay-sabay yung apoy, pinalibutan nila yung mga kalaban, sabay-sabay sila nagpatunog ng trumpeta at sabay-sabay sila nagbasag ng banga. Nagulat ang mga tao, na-confuse sila, nagsimula silang maglaban-laban at ang sabi ng Bible na kamit nila Gideon ang tagumpay. Ano nangyari, Pastor? Dahil naging dependent si Gideon sa Panginoon, what seems impossible for men, ginawang posible ng Diyos. Pangalawa, in order for us to win the spiritual battles of life, train yourself
for godliness. Kung gusto mong mas maging malakas, you have to train consistently. Hindi lang isang araw, hindi lang isang buong araw, hindi lang matagal na oras, kundi magkaroon ka ng consistent and faithful training. Ang nagpapalakas sa isang tao ay yung kanyang consistent training na ginagawa sa kanyang sarili. Train yourself for godliness. Physical training is good. But training yourself for godliness is way, way more beneficial. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Ang bawat sundalo ay hindi lang basta nagsusuot ng armor. Bago yan magsuot ng armor, kailangan yan dumaan sa rigid training. Lalo na itong mga Roman soldiers. Train yourself to be godly, for physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding a promise to both the present life and the life to come. Tignan natin yung full armor. Ang sabi dito, helmet of salvation. Isa-isain natin. Bilang isang Kristiyano daw, lagi mong iisipin sa iyong kaisipan na ikaw ay ligtas na ikaw ay Kristiyano na. Itatak mo yan sa isip mo. Pagdating naman sa breastplate of righteousness, ang pinoprotektahan niya ang iyong puso, because heart is deceitful above all else. Sabi dito, live righteously. Choose what is right. Right, choose. Tapos yung pangatlo, yung sinabi dito, belt of truth. Alam natin na ang belt, ang trabaho niya ay i-hold yung mga armor na nasa katawan mo para hindi siya kumawala. So in order for that to happen, dapat yung truth, yung nangunguna sa buhay mo. Ano ba yung totoo? Ano ba yung dapat kong paniwalaan? Ano ba yung dapat kong pakinggan? 'Di ba? Ano ba yung katotohanan ng sinasabi ng salita ng Panginoon? Pang-apat, yung sword of the Spirit. Among all of this, tanging ang sword of the Spirit lang ang panglaban mo, laban sa dyablo. Ang sabi ng Bible, ito daw yung salita ng Panginoon. Ito yung espada mo. So if you want to attack the devil, attack him with the word of God. Attack him with the word of God. Tapos yung magiging shield mo laban sa flaming arrows ng kaaway is your faith. Kapag wala kang faith, vulnerable ka sa attack. Kahit may armor ka pa, mabilis kang matatalo kasi wala kang faith. Diba? Tapos ang sabi dito, feet of peace, feet of the gospel of peace. Humayo ka, ipahayag mo ang salita ng Panginoon. Sa totoo lang, ang unang nanlalamig sa mga tao kapag malamig ang lugar ay ang kanyang mga paa. Kung gusto mong mag-init sa iyong spiritual life, humayo ka. Ipahayag mo ang salita ng Panginoon. The true mission is not inside the building of the church. The true mission is outside the walls of the church. And lastly, number 3, know your enemy and fight with your allies. Alamin mo kung sino mga tunay mong kaaway at lumaban ka kasamang yung mga kakampi. Ang sabi ng verse 12, for our struggle is not against flesh and blood. Hindi talaga itong mga tao na to yung tunay nating kalaban, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Ang tunay nating kaaway bilang mga Kristiyano ay ang dyablo. Spiritual yung battle Kaya dapat spiritual din yung sandata natin. Paano ka magtatagumpay kung di ka nagbabasa ng salita ng Panginoon? Yun yung espada mo. Kung di ka nagme-memorize ng salita ng Panginoon. Tapos wala ka pang pananampalataya. Vulnerable ka sa attack ng kaaway. Walang sundalo na mananalo ng mag-isa sa digmaan. Tandaan mo, kailangan natin ang isa't isa. Kung ikaw ay Kristiyano, you have to be a part of the church. Doon ka hahasain ng Panginoon. Dinisenyo ng Diyos ang simbahan para maging spiritual family mo sa mundo. Pagpunta mo ng langit, sila pa rin naman mga kasama mo Di ba? Fight with your allies. Know your enemy. Alamin mo kung sino yung tunay mong kaaway. Hindi sila, kundi ang dyablo. During pandemic time, binigyan kami ng Panginoon ng isang anak. Pero yung anak namin na to na si Kairos ay kinuha niya rin agad. Ang kinamatay ng batang ito is the sudden infant death syndrome. Bigla na lang tumigil yung tibok ng puso niya at hindi alam ng mga doktor kung bakit. Walang natagpo ang cause. It was a natural death that happened kay baby Kairos. Ito yung picture ng kamay ko, tapos ito yung picture ng kamay niya noong panahon na kinuha na siya ng Panginoon.
very painful. Very painful. Pero alam niyo mga kapatid, ang tumulong sa amin nung panahon na yon, una yung presensya ng Diyos. He gave us the peace. Kahit ang gulo ng isip namin, nandun yung grace ng Panginoon. Nandun yung Holy Spirit that comforts us. Pero nagreklamo kami sa Diyos. Tatanong kami sa Kanya. Pero alam nyo, isa pang ginamit ng Panginoon is not just His presence, but His people. Nung panahon na kahit sa Panginoon nagtatampo kami, yung mga anak niya, pinadala niya to comfort us. Every time na po may pumupunta dun sa burol, pandemic time, pero yung mga senior citizen, yung mga adult ng church, yung mga kaibigan namin, yung mga kapatiran sa iba't ibang simbahan, pumupunta sa lugar na yon para makiramay sa amin. Alam mo, sobrang nakatagpo kami ng pag-asa doon. Sa totoo lang, nakatagpo kami ng pag-asa doon. At nakita namin na kung kami lang, siguro nandun lang kami sa isang sulok. Sa bahay na yun, umiiyak na lang. But thank God, kasi may mga ginamit siyang tao para kami itulungan ng mga panahon na yun. His presence, His people, and His promise. Doon na pumasok yung mga salita ng Panginoon that gives us comfort every time that the pastor will preach, every night, nung burol ng anak namin, it gives us comfort bilang mga anak niya. Grabe, ang pagkilos ng Panginoon. And we're so blessed that after ilang years, the Lord had given us a new baby. Yan, ang pangalan niya is Elroy. Ang ibig sabihin ng Elroy is the God who sees me. Kaya meron din ako isang video na ginawa sa isa kong channel sa Past West Stories about this. Yung kwento ni Hagar at kung paano niya nakita ang Panginoon. Nakita niya na ang Diyos ay ang Diyos na nakakakita ng kanyang sitwasyon maging sa gitna ng disyerto. Tinulungan siya ng Panginoon. Mga kapatid, kung gusto nating manatiling matibay, nakatayo, lumalakad bilang isang Kristiyano, be fully dependent on God, train yourself for godliness, and know your enemy, fight with your allies. Congratulations po sa isa nating subscriber, si Miss Vanji, na kung saan siya po ang nanalo sa last video natin. Madadalan ko po kayo ng ilang libro at ng ilang gospel tracts that you can use to share the Word of God. Napakaganda po ng kanyang comment dito. Bagong Kristiyano, at ito yung prayer niya, nagkaroon siya ng accountability, and right now, siya po ay lumalago kasama ang kanyang mga kapatiran sa Panginoon. God bless po sa inyong lahat, and may these videos and lesson be a blessing to all of you. Ingat po ang lahat. To God be all the glory.